kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga... Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin tong video na to. Ang title ng video na to ay Tulfo, VP Sara refusal to take oath, trigger impeachment talks. Putik yan. Isipin nyo yun, no? Na-trigger daw. Di ba? Na-trigger daw yung sa Kongreso dahil sa hindi pag-take oath ni VP Sara. Putik yan, sarili nyong rules. Sarili nyong rules na trigger kayo. Putik talaga. My goodness. Anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. At panoorin na natin tong video na to. Na yung last majority ng Congress when she did that, lalo na yung last one na hearing, then she stood up and she refused to take an oath. Karamihan or majority ng mga congressmen and women were frustrated and were kind of upset. Parang nabastos daw yung Kongreso. Ito pala ang nangyari. Dahil sa hindi pagtitake oath ni VP Sara, nabastos sila. Karamihan, majority daw eh. Majority dyan sa Kongreso nabastos dahil sa hindi pagtitake oath ni VP Sara. Unang-una naman, Erwin Tulfo, rules yan mismo ng Kongreso. Na ang magtitake oath lang ay yung mga witness. Hindi namang witness yan si VP Sara, resource person yan. Magkaiba ang resource person at ang witness. Oh my goodness. Nabastos kayo sa sarili nyong rules? Anong klaseng katangahan yan? Di ba? Anong klaseng katangahan yun na isipin mo, ikaw yung nabastos, pero sarili mong rules yun, sarili nyong rules yun, pero feeling mo na bastos ka? Oh my goodness. Talaga napaghahalataan na talaga kayo. Napaghahalataan na talaga kayo na pinagkakaisahan nyo tong si VP Sara. Putik yan. Eto lang, siguro kung kaalyado nila yung gumawa ng ganyan, baka letra por letra pa nilang babasahin yung rules nila. Para lang ipagtanggol. Ang kaso lang kasi hindi kaalyado ata eh. Hindi na ba, Erwin? Parang dati sagang dikit ka kay Digong ah. Ano nangyari? Oh my goodness, dahil ba ka-line up ni ng Marcos para sa Senado sa 2028 kasama sa lineup? Putik talaga Grabe naman kayo dyan. Huwag naman ganun. Sarili nyong rules. Babaliin nyo para lang ipalabas na itong si VP Sara mali sa kanyang ginagawa na hindi pagtitake oath. Oh my goodness. So, yung sa impeachment naman, I believe I will just leave that to the Committee on Justice. Ayaw ko naman silang pangunahan. Pero in reality, medyo maraming nagalit. Maraming congressman ang nainis. So, meron ka ng mga interview ngayon ha. Bakit? Tatakbo ba? Dahil tatakbo ba? May mga interview na? Dahil parang na-insulto nga raw sila. Parang she's taking exception na... Grabe, no? Ano klase kayang katangahan yan, Isipin mo na insulto ka sa sarili mong rules. Sa sarili nyong rules. Putik yan. I will not do that. I will not take an oath. Pero meron kasi, kahit yung mga si Pinoy dati, took an oath doon sa Dengbaksya investigation. Ang tanong lang doon, Erwin, witness ba si Pinoy noon o resource person? Di ba? Nagbibigay pa siya ng example. Kayo talaga, Parang gusto nyo talagang ipalabas na mali si VP Sara,
Ganon din si Pangulong Ramos in the 90s, yung tungkol dyan sa Manila Bay Area, yung tinatawag na yung reclamation. And then si Erap Estrada also took an oath when he faced the Senate. Lahat ng binigyan niya ng example, mga dating presidente. Pero ito lang, Erwin Tulfo. Hindi naman porket nag-oath sila, sige sabihin na nga natin, resource person sila, hindi sila witness. Pero, ito lang, ibig sabihin ba nito, di ba? Hindi ba ibig sabihin ba nito na si BP Sara nagkakamali? Dahil itong sila Pinoy, sila Ramos, sino pa ba yun? Si Erap, nag-take oath. Unang-una, rules nyo yan. Hindi naman ibig sabihin nun, mali na si BP Sara porket nag-take out yung tatlong presidente na yon. Di ba? Pero mali ba na nag-take out sila? Kung resource person sila, mali. Bakit? Dahil sinasabi dyan, sa Kongreso, ang rules nyo, ang magti-take out lang, witness. Grabe, no? Ano ba, pinapakita mo ba ng maling-mali talaga itong si BP Sara kasi yung ginawa mo example mga dating presidente pa? Oh my goodness naman. Ang laking katarantaduhan yan. Di ba? Gusto niyo lang ipalabas talaga na mali si BP Sara sa ginawa niya? Samantalang ang dami ng abogado ang nagsasabi, tama yung ginawa ni BP Sara. Bakit? Sumunod lang naman siya sa rules. Di ba? Sumunod lang naman siya sa rules. Anong mali doon? Bakit kayo nasaktan sa hindi niya pagte-take oath? Samantalang resource person niyo siya. Iwan ko talaga sa inyo na paghahalataan na talaga kayo. Well, I mean, so a lot of congressmen got angry because of that. But were there impeachment talks to begin with? Because that's what the Vice President was alleging. Ito lang yung mga tanong, ba't hindi man lang tanongin dyan, ano ba to? Wala ba sa rules nyo yan? Di ba mga ganun? Paghahalataan din Right? She's always said na all of these hearings are just part of a coordinated political attack against her to take her down, that you guys are reading from a script daw, that there is a narrative that you're following, etc., etc. So is there merit to what she's saying? I'm not a lawyer actually, pero looking at it right now. Tapos tatakbo ang Tatakbo ang tawag nito? Senador. Ewan ko talaga sa inyo. Gusto nyo talagang panghabang buhay na talagang mahihirap yung mga Pilipino. Bubusugin nyo lang kami sa ayuda. Putik yan. Diyan lang naman kayo magaling Ayuda kunwari. Pakita lang ang putik yan. Erwin, anong magagawa mo pag sakaling nanalo kang senador? Anong may tutulong mo kaya? Yung kapatid mo nga 3 years bago makagawa ng batas. Putik yan, anti-seafarer pa. Sabi ng mga seaman. Pabigat sa kanila. Ewan ko talaga sa inyo. Now, yung Committee on Justice will be the one to decide kung meron bang foreign substance, meron bang culpable violation of the Constitution kasi kung titignan mo, yung ginawa niya na hindi siya nag-take an oath, is it culpable violation of the Constitution? Pero may mga nagsasabi kasi kami mga kasama na, paano naman ito kung during breaks na nag-uusap ang mga congressman, why can't she explain saan napunta yung 125 million na intelligence fund? Grabe, no? Unang-una, COA na nagsabi. Ewan ko talaga sa mga to. Talagang grabe, no? Talagang kinakapitalize nyo talaga yung pera na yung sa confidential funds. Ewan ko talaga sa inyo. Magsama-sama talaga kayo yan sa Kongreso. May papel na yung COA. Kung gusto nyo talaga malaman kung merong anomalyang nangyari, doon kayo mag-base sa papel. Huwag na kayong magtanong kay BP Sara. Kasi isasagot lang din kayo niyan, ang isasagot lang din sa inyo niyan, yung patungkol sa papel, yung mga resibo nila, yung mga documents nila.
Dapat doon na kayo mag-imbestiga sa mga documents. May ano ba dito? May mali ba dito? 'Di ba? Ganun dapat. Ewan ko talaga sa inyo sa Kongreso. Gusto niyo lang talaga mag-isa si VP Sara kaya ginagawa niyo 'yan. Na gusto niyo siyang papuntahin para matanong. Ewan ko sa inyo. Sayang na naman pera ng taong bayan sa ginagawa niyong mga hearing-hearing na 'yan. Yun ang dapat niyang sagutin. Hindi na pa naman niya nasasagot. So I don't know really dito sa Committee on Justice namin kung doon nila titignan yon na how did you spend this? Medyo mabigat yun na hindi mo masagot kung saan mo ginasta yung pondo mo. Pero Anong hindi masagot? Nasa papel na nga lahat. Ewan ko talaga. Kung saan kayo humuhugot ng ganyan? May nag-uutos ba? Tanong lang naman. others are saying na yung merely dahil hindi ka nag-oath, dahil binastos mo ang Congress. I don't Grabe, think so. no? Kinakapitalize talaga nila na binastos. Psst. Sarili nyong role. Tapos ang pagtingin nyo doon, binastos kayo. Oh my goodness. Malaki talagang katarantaduhan yan, sa totoo lang. Anong klaseng katarantaduhan yan? Na sarili nyong role na bastos kayo? Malaki na talaga ang sapak. Oh my goodness, para lang talaga madiin si VP Sara, no? Ipapalabas nila na mali si VP Sara. Kahit tama naman siya kasi yun yung rules nila. Oh my goodness. Kampihan ng mga putik yan. Pero pagdating dun sa spending yung budget mo and then you cannot explain it, then again, that's a different story. Pero that's I will leave that to our Committee on Justice to decide, No, I mean, ladies. Kong Erwin, I meant, is it true that there were always impeachment talks against her? That this is part of May ilan, to be honest with you, to be frank with you, after that incident, Naku, halatang halata naman. Putik yan. Huwag na tayo, anong mailan-ilan, huwag na tayo maglokohan. Mismong sa Congress na makikita nyo naman na doon patungo yung kanilang ginagawang investigasyon to impeach VP Sara. Kami na nga nagsasabi, sige na, filean nyo na lang. Anak kasi ng tutsa Ginagamit yung Kongreso Ayaw na lang kasi kagad mag-file kagad sa Supreme Court para magkaalaman na. then yung ayaw niyang mag-take ng oath, there were some, pero hindi siya as a whole na tingin ng mga tao na pinagkakaisahan na siya ng mga party leaders. I really don't know kasi when Loko-loko putik yan. Kalokohan yan, Erwin. Halatang halata na kayo. Yung ginawa pa lang doon kay Kong Marcoleta. Basa na namin ngayon. the speaker met with, usually mga ganyan desisyon, lahat ng party leaders pinupulong muna ni Di ba? Isipin nyo, todo halukay sila doon sa confidential funds ni VP Sara. Samantalang yung sinasabi ni VP Sara na pinapatong sa budget ng gobyerno, kagaya ng Department of Education na pinatungan ng budget ng Kongreso ng 5 billion, hindi nila hinahalungkat. Saan napunta yun, di ba? Oh. Ganyan sila kabayas. Putik yan. Speaker Romualdez, tulad nung kay Teves, there was a meeting. I was there. I attended that meeting. Pero itong meeting recently by the Speaker with the party leaders, yung pinag-usapan lang nila yung budget, kung zero ba or ibibigay ba. And karamihan nagsabi na bawasan, pero the Speaker said like, no, ibigay na lang natin, sundan na lang natin yung binigay ng Congress. Kaya Sinabi na naman din ni VP Sara, kayo na bala Matigas lang kasi talaga Gusto pong papuntahin si VP Sara Ewan ko talaga sa inyo. former Vice President Leni Robredo. Tapos yung mga hinihingi niya na extras about social services, pwede niyang ihingi sa DSWD, sa Department of Health.
So there were impeachment talks after she refused to take the oath, but before that, were there talks? Because she's been alleging this for months. Not that I know of. Pag sa mga break, usually napag-uusapan, nagmi-meet kami doon sa North Lounge or South Lounge. Pag mga break, nagko-coffee, may merienda. Hindi na pag-uusapan yan eh. Pero itong yung araw na hindi niya nasagot, may mga nagsasabi. Pero collectively, yung maraming nagsasabi, wala eh. May pa isa-isa na kailangan i-impeach yan. Pero Ako, di ako naniniwala. Di ako na lang naniniwala na pailan-ilan lang yung nagsasabi. Kampihan na nga eh, nangyayari dyan. Gusto talaga ma-impeach si BP Sara. Yun yung nakikita ko. Sa ginagawa nilang investigation. Sa bagay, sinabi na naman dito ni BP Sara. Pero di ba sa mga nangyayari, kahit sino naman makikita nyo na going to impeachment ito to file a case. Kaya nga sinasabi natin, mag-file na lang kayo ng case eh. Huwag nyo nang daan-daanin pa sa drama-drama sa Kongreso na kung saan eh, putik yan eh. Yung budget, tatanungin nyo kung saan napunta, samantalang may COA naman dyan. May mga documents na. Ang gawin nyo na lang, pag-aralan nyo yung documents, baka mamaya doon merong hocus-pocus na ginawa. May documents nga, hocus-pocus naman, di ba? Dapat doon kayo mag-base. Tapos mag-file na kayo ng case. Hindi yung ginagawa nyo pandrama. Di ba? Yung mga kasama nito ni Erwin, na congressman, ginagawang drama. Yung budget hearing ng OBP. My goodness. it doesn't mean to say, pag sa isang table, 6 sila ng mga congressman. Pag may sinabi siyang gano'n, agree yung 5. Hindi naman gano'n. Pero maririnig mo na kailangan nating i-impeach yan. Meron nga talaga nagsasabi. Actually, marami sila. More than one eh. Oh my goodness talaga. Oh, yan na mga master. Kayo, anong sa inyo sa sinabi ni Tol Erwin? O kayo ba, iboboto nyo ba to? Bilang senador. Ganyan. Akala ko ba sanggang dikit kay Digong? Kay Tatay Diggs? Ba't parang ngayon eh. Oh my goodness. Sa tingin ko talaga, no, kung kaaliado nila ito si BP Sara tas hindi nag-take oath, sa tingin ko, babasahin pa nila letra por letra yung rules ng Kongreso na kung saan ang pinagti-take oath lang naman yung witness. Hindi kasama yung mga resource person. Di ba? Talagang napakalaking joke talaga. Putik yan. Pinapalabas talaga nila, no? Ako nakikita ko, pinapalabas talaga nila dito. Mali si BP Sara eh. Ba't hindi nyo basahin yung rules nyo para magkaalaman? Di ba? My goodness. Wala na talaga. Kampihan na this. Kampihan na this. Oh my goodness. Kawawa Pilipino sa inyo. Pag ganyan kayo. Dapat para sa bayan yung ginagawa nyo. Wag kayong ganyan. Kung alam nyo naman na tama yung ginagawa ng isang tao, kahit hindi nyo kalyado, tignan nyo pa rin. Mali yan. Hindi yan tama. Isipin nyo mga mambabatas kayo. Pero sarili nyong batas, sarili nyong rules, babaliin nyo para lang sa kaaway. Putik yan. Anyway mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa panonood sa ating video. No? Ingat kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan, laging naninindigan. Pili-pili, igising sa himig ng katotohanan. Tititig at
naglalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may tapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat post of vlog kami nagkakaisa. Mga maling gawa inyong ipihina, pulo na ang boses sa lahat na laban.